Kasi tingnan mo mga stories, kung nanay okay lang, yung mga kapatid niya okay lang, yung mga kaibigan niya okay lang. Lahat ng babae sa paligid niya, ito talaga ako nagalit, masters. Dito ako nagalit. Kasi alam niyo ba kung feeling na pagod ka na, galit ka na, nasasaktan ka na, tapos pupunta ka sa isang tao na inaasahan mong makakaintindi sa'yo, tapos pareho pala sila. Hello mga stories, welcome back sa ito naman, no? Isang Reddit reactions, no? Ito sa bago, ano natin, no? Yung pagbabalik ko ng isa kong channel, no? Sa secondary, ito yung Reddit Reactions PH, no? Okay, Reddit Stories, no? Ito sa Reddit Stories PH, no? Ako pala si Martin, no? Ito yung welcome sa second channel ko, no? So, yung mga random reactions, doon tayo sa Mark Stories. Then, dito naman sa aking Reddit Reactions, Reddit Stories PH, dito sa ating Reddit Reactions. So, iniwalay ko para dyan, okay? So, sa dami ng sa dami ng mga topics doon sa main channel ko. Ngayon, dito naman para sa mga of my chess PH, yung mga, basta anything under sa lahat ng tungkol sa mga Reddits. Okay? So mga stories, no, pag-usapan natin ang itong ito tinatawag na ah, may nakita kasi akong post sa of my chest PH na sobrang naging usapan niya. Bakit? Kasi dalawang lalaki sa buhay ng itong babae na ito. Tatay niya at yung boyfriend niya. Okay? Pareho nilang pinuna yung damit niya. No? At doon na sumabog yung galit niya. Tara basahin natin. Mga stories trigger warning ito. Okay? So, yun yung kanyang category niya eh. So, ito sabi niya dito, no, babasahin natin, no, title ng post niya, no, tinawag akong PK ng tato, Marky, medyo parang guhit mo na lang para hindi tayo mag-community guidelines, okay? So, tinawag akong PK ng tatay ko pero yung BF ko, okay. So, sabi niya, tangin ng mga lalaki talaga, gago-gago para akong atakihin sa galit. At habang nagre-ready ako to have dinner with my parents, yung tatay ko, tinunay yung suit ko, sinabi niya yung namukha raw akong PK dahil sa suit kong skirt, no, hanggang mid-thigh, sobrang conservative yung tatay ko pagdating sa pananamit. Ewan ko ba sa kupal na yan, feeling entitled na mag-comment sa damit ko. My moms, sisters, and even my friends thought the decent and maganda naman yung damit. Sinarad ko muna yung buwisit na comment niya at umalis na ako without changing my clothes. Okay. Pag-uwi na sa bahay, sinabi ng BF ko na sinabihan ako ng ganun ng tatay ko. Akala ko kakampihan niya ako. Akala ko magalit siya para sa akin. Ay yan, walang akala lang. Pala, unang tanong niya sa akin, ano raw ba ang suit ko? Magsisend daw ako ng picture ko para sa makita niya. PI yan, bakit ganito jowa ko? PI yan. Sobrang basura ng mga lalaki, PI nyo, FU, no? Saan kaya nakakuha ng kapalan ng mukha sa mga magbibigay ng approval kung okay ang damit sa mga babae o hindi? Okay. Okay, mga stories, no? Yan yung kanyang yan. Upo muna tayo sa kanyang maayos dito sa maraming layers itong kwentong ito. No? Hindi ito simpleng gerunds about clothes no, na post. No? Ito ay tungkol sa control, respeto kung paano yung mga lalaki pinakamalapit sa buhay mo na ang siyang unang magpapakita na hindi nila trinato yung babae bilang tao na may sariling desisyon. Okay. So, mga stories bago tayo magsimula, no? May re-relay ako sa kung napanood mo yung debate about women's floating. So, yun, yung debate na yun, ito yung mistulang, yan, parang mistulang aral sa inyo ito. Lalaking man yan o babae. Kasi especially sa mga babae, kasi it's all about women's floating yung debate nila doon. So, malalaman nyo kung bakit sila ganito, bakit sila ganyan, bakit mayroong, basta may matutunan kayo doon. So, debate siya doon at malalaman nyo kung ano yung checks and balance yun.
So, ilalagay ko sa description yon. Ito yung kay Sir Kayen, no? Yung Kamatis Analysis Unit, no? So, nasa description ni nasa social. Okay? Ngayon, Masters, ito na. Magsisimula tayo kay tatay, okay? Ang tatay, tinawag niyang PK ng sarili niyang anak. Necktie skirt, yung parang siya, yung sa nasa mataas na above siya yung tuhod niya, yung kanyang palda, no? Hindi bikini, hindi lingerie, mid-thigh skirt is, yun nga, medyo above yung knee niya, above knee niya sa palda niya. In other words, naka-mini skirt siya. Okay. Yung klaseng nakikita mo sa mall, sa office, sa kalsada, sa simbahan, minsan normal na damit. Okay. At ano yung ginawa niya? Tinawag niyang PK ang anak niya. Yung sariling dugo yung sariling dugo, yung dugo niya. Hayaan ninyong maging diretso ako na dito na masters kapag tatay ka at tinawag mong PK yung anak mo dahil sa suot niya, hindi concern yan. Control yan. Control yan. Yun. Walang ibang explanation yun. Okay? Control. Control yan. Kasi tingnan mo, Master, kung nanay, okay lang. Yung mga kapatid niya, okay lang. Yung mga kaibigan niya, okay lang. Lahat ng babae sa paligid niya, na walang problema. Isa lang ang may problema. Yung tatay. Lalaki at at yung ginamit niya yung pinakabastos na termino para i-describe yung anak niya just because of the piece of clothing. Tanong ko sa inyo, mga stories. Tanong ko sa iyo, ano ba ang definition ng PK para sa tatay niya? Niyan. Ano bang definition ng PK niya para sa tatay niya? Necktie skirt? Kasi kung ganun lang pala halos lahat ng mga babae o mga girls o women sa Pilipinas ay PK na para sa kanya. Lahat ng nasa mall, nasa school, nasa trabaho, PK na lahat. Ridiculous. Walang sense. Di ba? At ito yung sinabi ko regarding this of debate about kay Gabe Pineda, doon sa debate nila sa Sir Kaya, Sabi niya, telling women what to wear is just control, hidden behind the guise of concern. Kasi kung totoong concern yung tatay, sasabihin niya, anak, ingat ka. Hindi yung mukha kang PK. Magkaiba yun. Magkaiba. Kasi sobrang layo yun. At sabi ni Gid sa debate niya, sa live stream noon, yung debate na yun, at backup ito sa dati sa mga stories mo. Walang positive correlation ang suot ng babae sa S-word harassment. Sa S-word harassment nila ayon sa peer-reviewed studies ng UN, CDC at RAIN, 97% daw 97% daw ang mga cases na S-word harassment. Nangyayari sa loob ng bahay, hindi sa labas, hindi sa kalsada, sa loob ng bahay ng mga biktima. At yung mga perpetrator, kilala nila. Tatay, kapatid, pinsan, katrabaho, kaklase, teacher, hindi stranger sa kalsada, nagtitrigil dahil sa... Kaya dapat sinasabi mo sa anak mo na mukha kang PK dahil sa suit mo. Hindi mo siya pinoprotektahan. Kinokontrol mo siya. At tinatanggal mo yung accountability sa mga manyak na sinasama mo yung anak mo doon sa usapan na para bang kasalanan niya kung may nangyari sa kanya. Yan ang victim blaming sa advance na mga ka-stories. Exactly where they discuss it in that debate. Ngayon, punta tayo sa boyfriend. Ang boyfriend. Dito talaga ako nagalit, mga friends. Dito ako nagalit. Kasi alam niyo ba kung feeling na pagod ka na, galit ka na, nasasaktan ka na, tapos pupunta ka sa isang tao na inaasahan mong makakaintindi sa'yo, tapos pareho pala sila. Sinabi ng babae ng boyfriend niya na tinawag siyang PK sa tatay niya. Ano yung expected response sa isang matinong boyfriend? Ano? Bakit ganun? Hindi tama yun. Kasi, okay ka lang ba? Masaya ka ba sa suot mo? Kasi kung
oo, wala silang karapatang kunin yun. Ano yung nangyari? Unang tanong ng boyfriend, ano ba suot mo? Mag-send ka ng picture. Mga stories na basahin natin ulit sa basahin natin ulit yung sa about sa post nito. Hindi niya inuna yung feelings ng girlfriend niya. Hindi niya inuna yung sakit ng nararamdaman ng babae, tinawag na piki ng sariling tatay. Anong inuna niya? Damit. Gusto niya makita yung damit para magbigay ng sarili niyang verdict. Parang siya rin yung nagde-decide kung deserve ba ng girlfriend niya yung nasabi sa kanya o hindi. At doon papasok yung tanong, bakit kailangan niya pang makita yung damit? Anong magbabago? Kung nakita niyang revealing niya, papayag siya na tama yung tatay? Sasabihin niya na, ay oo nga, medyo malaswango. Ganun. At kung nakita niya hindi naman revealing, doon lang siya kakampihan. So, conditional yung support niya. Conditional yung pagiging kakampi niya, depende sa damit. Mga stories ay hindi ganun, hindi ganun gumana ang relasyon. No? Hindi ganun gumagana ang respeto. Yung kung kakampi ka ng partner mo, kakampi ka dahil sa prinsipyo. Hindi dahil sa page ng yung klase ng tela, hindi dahil sa tela ng damit, diba? Hindi mo sinusukat yung validity ng galit ng girlfriend mo based sa kung gaano kahaba o kaiksi yung skirt niya. At dito papasok yung isang punto na lumabas sa debate ni Sir Caio, no? Si Kalilu, isa sa mga, Kalilu? O si Caio, no? Na isa sa mga debaters niya, sinabi niya hindi mo kaya mag-victim blame ng isang tao na hindi ba biktima, pero yung puwersa nandoon sa loob o sa likod nung pwesto mo ay ganun pa rin. Yung idea na kailangan mo muna makita yung damit bago ka magdesisyon kung karapat dapat ba yung babaeng sa simpatya mo. Yan ang control. Yan ang objectification, di ba? At yung boyfriend na yon, ang knowingly, ginawa niya yung exact same thing na ginawa ng tatay. Magkaiba lang ang packaging. Yung tatay, diretso, bastos, mukha kang pickle. Yung boyfriend, parang malambot pa. Ano bang suot mo? Send mo yung picture. Pero isa lang yung diwa. Pareho nilang gusto magbigay ng approval sa suot ng babaeng iyon. Pareho nilang gusto ng control. At dito tayo na mas malaking usapan, masters, no? Kasi hindi lang ito tungkol sa isang post sa Reddit. Ito ay tungkol sa kultura or culture, di ba? So, kulturang lumaki tayo lahat. Lumaki tayo lahat yung kulturang kapag babae ka, lahat ng lalaki sa paligid mo, tatay mo, kuya mo, boyfriend mo, asawa mo, may karapatan di umano mag-approve o mag-disapprove ng suot mo. Sa debate ngayon, master, ito sinabi niya, sabi niya, we all grown as men talking about what women should do. I think we should all channel our energy and our focus holding each other accountable and not holding women accountable because we know nothing of their struggles. Yan yung sinabi niya, masters. At kasi ano ba ang alam natin mga lalaki sa struggle ng pagiging babae? Ano ang alam natin sa feeling na every single day may lalaking magko-comment sa katawan mo, sa suot mo, sa panunabit mo, na mulang pagkabata hanggang pagtanda. Lagi kang sasabihin ng babain mo yan yung skirt mo. Takpan mo ang braso mo. Huwag kang mag-shorts. Magpalit ka ng damit. Mahiya ka naman. Lagi, araw-araw, walang katapusan. Tapos pag nagalit sila, pag niran sila, pag sumabog na sila, ano yung sasabihin ng society? OA naman? Sensitive masyado? Para kang tanga, skirt lang yun. Pero hindi lang skirt yun, mga stories. Yun ay kasama sa napakaraming taon na pagkontrol yun ang straw that
camel's back. Ngayon, sabihin ng iba, pero kasi concern lang yung tatay, baka mamanyak. Okay, tanong ko dito. Kung concerned ka sa anak mo na babae na baka mamanyak mo, bakit sa damit ng anak mo ka nag-focus at hindi sa mga lalaking manyak? Bakit yung anak mo ang kailangan mag-adjust at hindi yung mga lalaking walang modo? Bakit yung biktima ang kailangan magbago at hindi yung perfect? At gaya yung sinabi sa debate, no? Kahit sa mga conservative countries, no? Tulad ng sa Egypt, 90% ang mga babae nag-report na sexual harassment na nakasuot ng conservative clothing, naka-hijab, di ba? Yung naka-hijab yan, no? Abaya, let's say sa mga Saudi, even sa Saudi, no? Natatakpan lahat ng katawan, pero naharas pa rin. So ano ngayon? Yung damit ba talaga ang factor o yung lalaking walang self-control? Yung datos sa malino, Master, so hindi yung damit ng problema. Yung mindset ng problema. Yung kulturang pinapayagan natin mag-exist kung saan lahat ng responsibilidad nasa babae at zero accountability sa lalaki. Yan ang problema. At sa kaso nung original poso, dalawa yung lalaki pinaka malapit sa kanya, tatay at boyfriend. At pareho silang nagpakita ng isang klaseng kontroladong pag-uugali. Yung isa bastos ang dila. Yung isa naman subtle pero pareho lang ang dating. Walang nananalo doon. Gusto kong sabihin din Master, sa mga lalaki dito, kayo, ako, no? Nanonood dito, no, sa mga source. Kung yung girlfriend mo, asawa mo, kapatid mo, yung mother mo, no, sinabihan ka na ng nangyari ganito sa kanila, huwag mong unang itanong kung ano ang suot nila. Kasi alam mo kung ano yung sinabi mo pag ganon ang tanong mo. Sinasabi mo na posible na kasalanan nila. Sinasabi mo na may condition yung simpatya mo. Sinasabi mo na ang suot nila ay magdetermine kung deserve nila ang suporta mo o hindi. At hindi ganun ang pagiging partner. Hindi ganun ang pagiging pamilya. Hindi ganun ang pagiging tao. Yung tamang response, hindi tama yun, ha? Hindi tama yun. Okay ka lang ba? Anong magagawa ko? Yun. Simpleng-simple. Tatlong pangungusap. Hindi kailangan ng picture ng outfit. Hindi kailangan ng approval ng human. Kailangan ba ng empathy? Stories, no? Ito sa, uling punto ko dito, no? Walang lalaki sa mundong ito na may karapatan mag-approve o mag-disapprove ng suot ng babae. Wala. Hindi yung tatay, hindi yung boyfriend, hindi yung asawa, hindi yung kapatid, hindi yung boss. Wala talaga. Yada. Ang katawan ng body ng babae ay sa babae. Ang desisyon sa pananamit ay sa kanya. At ang responsibilidad na huwag maging manyak ay sa lalaki, hindi sa babae. Kapag ang babae nagsuot ng gusto niyang isuot ay may lalaking nagmamanyak, hindi kasalanan ng babae. Kasalanan ng manyak. Period yun. Walang explainable boy. Kasalanan ng manyak yun. Walang discussion, walang preno kasi ano ba suot mo? Kasalanan ng manyak yun. Tapos yun. Wala nang pag-usapan doon. At sa original poster, kung sino man ito, si Ma'am OP, no? Kung marinig niyo ito, o mabasa mo ito, o mapanood itong video na to, no? Walang mali sa suot mo. Walang mali sa galit mo, valid yung nararamdaman mo. At kung yung boyfriend mo at tatay mo ay hindi nila kayang intindihin yon, baka kailangan mong pagseryosohin yung usapan with them. Kasi kung ang ganun simpleng bagay, hindi nila kayang maging kakampi mo. Ano pa sa mas mabigat na sitwasyon? Tandaan nyo, mga stories, ha? Kaya, tandaan nyo,
Hindi damit ang pagpo-provoke ng harassment. Kanya ang nagpo-provoke ng harassment. At yung kulturang nagtatanggol sa manyak habang sinisisi ang biktima, yan ang kailangan natin baguhin. Hindi yung headline ng skill. Di ba? Ngayon mga stories, gusto ko maraming marinig yung opinion dito. Kaya sa tingin niyo ba, kung ikaw ay isang babae, okay, sa post na to, paano mo harapin yung tatay mo o yung boyfriend mo pagkatapos ganitong sitwasyon? Anong sasabihin mo sa kanila? Comment down below at palisahin natin yan. Gusto nyo mga ganitong opinionated, logical content, sige na po yung commentary videos. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel. And click na matigil sa bonus sa ating baba. Stories, mga stories, no? Sa main channel ko, no? Pa-member ng, pwede po kayong pa-member, no? So, dito kasi wala pa eh, okay? So, as always, mga stories, thank you and have a great day, stories. Bye!